Muling tiniyak ng pamahalaan ang mga hakbangin para matiyak ang sapat na supply ng kuryente ngayong tag-init. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang sektor upang maresolba ang problema sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente. Magsisimula na ang panahon ng tag-init sa susunod na buwan. Narito ang ulat ni Elena Lu. Tiniyak ng palasyo ang patuloy na pagsisikap ng gobyerno na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente sa darating na tag-init. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., patuloy ang konsultasyon at pakikipag-ugnayan na ginagawa ng Department of Energy sa lahat ng mga apektadong sektor na nagsimula noon pang isang taon. Marami po mga hakbang ang sinasagawa ng pamahalaan. Nandiyan na yung information campaign sa kahalagahan ng energy conservation. Nandiyan na yung paghimok sa mga merong kapasidad na generator na lumahok sa voluntary interruptible load program ng DOE para huwag nang mapigatan masyado yung buong sistema ng elektrisidad. At ang lahat ng mga ito ay nabatid na natin simula pa ng isang taon. Kaya yung ating Department of Energy ay tinututukan yung sitwasyon dahil katulad ng paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, the most expensive power is no power. Kaya lahat naman ay ginagawa yung mga hakbang na nararapat. At sa pakikipagtulungan ng private sector at ng mga mamayan, maiibsan natin yung mga epekto nito at baka maging minimal, at hindi naman laganap yung pagkakaroon ng shortage. Magiging dagdag na pasaning sa mga mamamayan ang inihayag ng Philippine Independent Power Producers Association na maaaring tumaas ng piso kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente kung kakapusin ang supply sa tag-init. Marso magsisimula ang panahon ng tag-init o isang linggo mula ngayon. Pero magpahanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang resolusyon sa Kongreso para bigyan ng Pangulo ng karagdagang kapangyarihang tugunan ang kakulangan sa kuryente. Ipinaalala ng palasyo na kung magkakaroon na ng kakulangan sa kuryente, hindi lamang ang Malacanang ang kailangang magpaliwanag sa taong bayan, kundi maging ang Kongreso. Kailangan shared yung responsibility sa pagitan ng ekutibo at ng legislatibo. Magkaroon na ng kakaibang pananaw na dapat handang magpaliwanag sa mga mamamayan dahil accountable naman pare-pareho sa mga naghalal sa kanila. Kasabay nito, tiniyak din ng palasyo na prioridad din ng gobyerno ang pagpapabuti ng serbisyo ng MRT na siyang inaasahang transportasyon ng karamihan sa Maynila. Sinabi ni Secretary Coloma na layo ng gobyerno na ihatid ang mahusay na serbisyo sa mga mamamayan. Nangalatag naman dyan lahat ng programa ng DOTC para tugunan ng iba't ibang aspeto ng pagpapahusay sa serbisyo ng MRT. At habang hindi pa nga matutupad lahat ng yan at sabay-sabay at sa Setyembre pa dadating makaragdagang pagod o new train sets, hinihingi natin yung pag-unawa ng ating mga mamamayan at nauunawaan natin yung kanilang pinagdadaan ng mga sakripisyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.